Hello po, good morning mga ka-MC TV at welcome back to my YouTube channel, MC TV Kakat. Today is September 27. Meron po tayong sasagutin na katanungan 2 months ago. Mula ito kay Miss Rochelle Estacio Sanchez. Ito po yung kanyang katanungan. Pwede ko po malaman paano maging reseller. Thanks po. Yan po yung kanyang mumunting katanungan na ating sasagutin ngayong araw na ito. At bago po tayo dumako dyan sa katanungan, shoutout po muna kay Leonor Gamit ng Metro Manila, at kay Jeffrey Tuason at Gino Tuason ng San Mateo, Isabela, at kay Jeffson Sanchez ng Tarlac City. At muli ay nagpapasalamat po ako ng marami sa mga nag-subscribe po sa akin, at sa mga magsusubscribe pa po sa akin, maraming salamat po. At sa mga nanonood, sa mga patuloy pong tumatangkilik sa aking mumunting vlog, sana po ay meron po kayong kapupulutang aral o kaalaman sa aking mumunting vlog. Maraming salamat po. Sa mga nag-subscribe po sa akin, please po pakipindot na rin po ang bell button para patuloy po kayong ma-notify sa mga susunod kong mga videos. Ngayon po ay balikan po natin yung katanungan ni Miss Rochelle Estacio Sanchez. Ang tanong niya po ay ganito: pwede ko po malaman paano maging reseller? Ngayon po, ito naman po yung ating kasagutan. 4 lang po yung dapat ninyong tandaan. Una, dapat po may bodega kayo. Pangalawa, search nyo po yung mga warehouse or bodega or opisina ng mga magiging supplier nyo. Pati na rin po ang ahente nila para may contact po kayo sa kanila. Kagaya po ng warehouse ng Coca-Cola, warehouse ng RC, warehouse ng Pepsi-Cola, at warehouse ng Cobra. Pangatlo po, dapat po yung itatayo yung negosyo ay may business permit. Pinaka-importante po yan. At pang-apat, siyempre, meron po kayong cash para sa itatayo yung negosyo. Ngayon po ay liliwanagin po natin kung bakit po importante yung 4 na yan. Una, bodega. Kasi yan po yung importante sa mga yan. Kasi dyan mo po ilalagay yung stocks mo. Dapat kung nag-uumpisa ka pa lang sa negosyong botehan, at least yung bodega mo maglalaman ng 400 to 500 na case na may laman. Tapos yung bodega mo po kasing yan, i-check po yan ng mga magiging supplier mo. Kung kaya mo ba na lamnan yung bodega mo sa kanilang mga product. Pangalawa, i-search nyo o hanapin nyo yung mga bodega ng mga supplier nyo. Kagaya ng Coca-Cola, Pepsi, RC, at Cobra. At take note po, pag nakita nyo na po ang mga warehouse nila or opisina po nila, kunin nyo na rin po yung contact number ng kanilang mga ahente. Kasi sa mga ahente po kayo kukuha o magpo-purchase ng order nyo. Sa kanila mag-uumpisa yung pag-order nyo sa bawat supplier nyo.
Kasi ang banatan dyan, magchat-chat kayo or magte-text kayo sa mga ahente ng mga order nyo, tapos yung ahente naman ipo-forward yung order nyo sa kanilang mga opisina. Pangatlo, ito po yung pinaka-importante sa lahat. Yun yung business permit. Kasi pag may negosyo ka, dapat po meron kang business permit. Yung business permit na yon, yun yung nakukuha sa inyong munisipyo or municipal hall. Yan yung pong importante kasi meron po kasing mga tauhan nila na nag-iikot-ikot sa mga nagninegosyo, sa lahat ng uri ng negosyo. Sinecheck po nila kung yung negosyo mo ay meron pong kaukulang dokumento or papeles, kagaya ng business permit. At pang-apat, ang pinaka-importante po ay yung puhunan. Ang mas maganda po na magiging puhunan nyo, galing po sa pinag-ipunan nyo. Ibig sabihin, nag-ipon ka muna para sa itatayo mong negosyong botehan. Ngayon, kung yung pinuhunan mo galing sa lending o sa utang, parang para sa akin po parang hindi po magandang ideya yon, kasi imbis na masosolo mo yung kita mo, meron ka pang kahati. Kasi kung nag-uumpisa ka pa lang sa negosyong botehan, hindi ka agad-agad po na malakas ang kitaan. Kasi maghahanap ka pa dyan ng magiging customer mo. Kaya kung ang kita mo or yung pinuhunan mo, sarili mong ipon, wala ka nang iniisip na bayarin sa pinagutangan mo. Ibig sabihin, lahat ng kita mo, solo mo. Kaya po, mas maganda na bago ka magsimula na mag-reseller o magnegosyo ng botehan, mag-ipon ka muna. Ngayon po, kung gusto nyo ng malihit na puhunan, meron po akong binlog. Yan, ipapakita ko po sa inyo. Yan po, kahit mga 50k lang, pwede na kayong makapag-umpisa ng reseller o negosyong botehan. Ayan po yung 4 na pinaka-importante kung ikaw ay gustong makapagsimula ng reseller or negosyong botehan. Kung may mga katanungan po sa 4 na yan, maaari nyo pong ilagay sa comment section para po ating pong masagutan. Ngayon po, kung tungkol naman sa business permit, kung ano-ano po yung mga requirements dyan sa pagkuha ng business permit para sa inyong itatayong negosyo, maaari po kayong maglagay dyan sa comment section. Tapos din po sa tungkol sa initial na puhunan, na i-vlog ko na po yan. Kung may 50k ka na, pwede mo na simulan yung iyong maliit na negosyong botehan. Okay po, maraming salamat po sa panonood ng aking mumunting vlog. Sana po wag pong ninyong kalimutan na mag-like and subscribe. At pakiclick na rin po ang bell button para ma-notify po kayo sa mga susunod kong mga videos. Maraming salamat po mga ka-MC.